Oh, hello. Okay, magandang hapon po. Magandang hapon din po. It's already fifth session. Tayo po ay nasa ikalimang session na. Maybe it's the time you can feel tired. Marahil ito yung panahon kung kailan makakaramdam kayo ng pagkapagod. Pagod, right? But you have to overcome this time well. Kailangan nyo pong madaig yung oras na ito. Our target, we have to reach hanggang 8 session. Yung target po natin, kailangan nating maabot yung 8 session. So let's continue hanggang 8 session. Kaya magpatuloy po tayo hanggang sa ika-8 session. Okay, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Ama naming Diyos na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church. Salamat po sa pagpapatnubay sa amin na manatili sa church. Especially by the grace of God, we can have a new beginner Bible study. Lalong-lalo na po sa biyaya ng Diyos, kami po ay nagkaroon ng New Beginner Bible Study. Please teach and guide us through the Word of God. Pakiusap, turuan niyo po kami at gabayan sa salita ng Diyos. Let us understand the will of God. Maunawaan nawa namin ang kalooban ng Diyos. Let us have power and the strength to obey to the Word of God. Magkaroon nawa kami ng lakas at kapangyarihan na sumunod sa salita ng Diyos. This time from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras na ito mula sa pasimula hanggang sa matapos, ay umaasa lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open to the Bible, Psalms chapter 118. Buksan natin sa ating mga Biblia, mga awit 118. Okay, 118 verse 17. 118 verse 17. Okay, 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Yeah. I shall not die, but live and declare the works of the Lord. Hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. If we are really saved, someday we will go to heaven. Kung talagang tayo po ay tunay na ligtas, balang araw tayo po ay tutungo sa langit. Right? As we learned this morning, right? So that is our hope. Gaya ng ating natutunan kaninang umaga, yan po yung ating pag-asa. Yeah. One day in heaven is much better than one day in this earth. Yung isang araw sa langit po ay higit na mainam po kaysa isang araw sa mundong ito. Tama? Yeah. So it's much better we go to heaven as soon as possible. Kaya hanggat maaari, sa mas madaling panahon po, mas mabuting tumungo na tayo sa langit. As we learned today, right? Mahirap. Our life is mahirap. Di ba po yung buhay natin ay napakahirap? Right? It's much better we go to heaven as soon as possible. Mas mabuti, mas madali po na pumunta na tayo ng langit. Yeah. But as verse 17 said, I shall not die but live. Pero sinabi dito, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay. Why we have to live? Ba't kailangan nating mabuhay? Because we have a purpose of our life. Dahil meron tayong layunin ng ating buhay. Yeah, to declare the works of the Lord. At ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Right?
So this is the reason why we have to live our remaining life. Ito po yung layunin, dahilan kung bakit nabubuhay tayo sa ating natitirang buhay. We have to live our remaining life to save the lost soul. Kailangan nating mabuhay sa ating natitirang buhay upang magligtas ng mga ligaw na kaluluwa. That is evangelism. Yan po yung tinatawag na evangelism. Right? So today topic is evangelism. Kayong paksa po ngayon ay evangelism. Let's remind the 4 elements of a Christian life. Ating alalahanin yung 4 na elemento ng buhay Kristiyano. Do you already remember? Naalala nyo na po ba? Ano? Una, Word of God. Salita ng Diyos. Pangalawa, prayer. Pangatlo, fellowship. Pangapat, evangelism. Right? Yeah. So, actually, we need the Word of God for the evangelism. Sa katunayan, kailangan natin ng salita ng Diyos para sa evangelism. Yeah. We need the prayer for evangelism. Kailangan natin ng panalangin para sa Yeah. evangelism. We need the fellowship for the evangelism. Kailangan natin ng fellowship para sa evangelism. Right? Yeah. So all these 3 connected to the evangelism. Kaya ang lahat ng 3 bagay na ito ay kaugnay po sa evangelism. Yeah. So we can say that evangelism is final result of Word of God and the prayer and the fellowship. Kaya po masasabi natin ng evangelism, ito yung pinakahuling resulta ng salita ng Diyos, ng panalangin at ng fellowship. Yeah, that's why evangelism is really important in our Christian life. Kaya ang evangelism po ay napakahalaga sa ating buhay Kristiyano. Yeah. If so, what's the evangelism? Kung gayon, ano po ang evangelism? Yeah, we can define evangelism. It is the saving the soul by preaching the gospel. Pwede nating ilarawan po yung evangelism na yung pangangaral ng ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Yeah, evangelism is preaching the gospel. Evangelism po yung pangangaral ng ebanghelyo. Let's open to the Bible, Romans chapter 10. Sa Roma, Kapitulo 10. Romans chapter 10, verse 14 and 15. Roma, chapter 10, verse 14 hanggang 15. 14 and 15. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paan ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. Evangelism can be done in this way. Ang evangelism po ay may sasagawa sa ganitong paraan. First, God send the preacher to preach the gospel. Una, isinusugo ng Diyos yung mga ngaral para ipangaral ang ebanghelyo. After then, preacher preach the gospel to unbeliever. Pagkatapos ang mga ngaral, ipapangaral ng ebanghelyo sa mga hindi mananampalataya. Then unbeliever can hear the gospel. Pagkatapos ang mga hindi mananampalataya, mapapakinggan nila ang ebanghelyo. And then they can believe in the gospel. At pagkatapos sasampalataya sila sa ebanghelyo. Then they can be saved. Kung gayon, sila ay maliligtas. So that's why if we don't preach the gospel, how can the lost soul get the salvation? Kaya nga po, kung hindi natin ipapangaral ng ebanghelyo, paano magkakaroon ng kaligtasan ng mga ligaw na kaluluwa? So evangelism is delivering spirit, lost soul from hell. Kaya ang evangelism po, ito yung pagliligtas ng espiritu mula sa impyerno. Kawikaan chapter 24. Kawikaan 24. 24 verse 11 and 12. Chapter 24 verse 11 hanggang 12.
chapter 24, verse 11 and 12. Chapter 24, verse 11 hanggang 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung iyong sinasabi, narito, hindi namin ito nalalaman. Hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang at siyang nagbabantay sa iyo, kaluluwa? Hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao ayon sa gawa niya ay hindi ba niya gagantihan? Yeah, here, those who are drawn toward the death, they are the people who are not saved and go to hell. Dito po yung mga silang dinadala sa kamatayan, sila po yung mga taong hindi ligtas at patungo sa impyerno. So we have to deliver them from hell. Kaya kailangan nating iligtas sila mula sa impyerno. So by evangelism, we can deliver them from hell, right? Kaya sa magitan ng evangelism, maililigtas nila natin sila sa impyerno. So evangelism is a delivering spirit from hell. Kaya ang evangelism po yung pagliligtas ng mga espiritu mula sa impyerno. If somebody is drowned to the water, Kaya kung merong isang taong nalulunod sa tubig we saw it. at nakita po natin ito, Then what should we do? kung gayon, ano yung dapat nating gawin? Of course, we have to deliver them from the water, right? Siyempre, kailangan nating iligtas sila mula sa tubig. But if we don't care it, Pero kung wala tayong pakialam, I don't care. wala akong pakialam. Whether he die or not, I don't care. Mamatay man siya o hindi, wala akong pake. In the case, we think that it's very immoral, right? Sa ganong kaso, kung iniisip natin ito po ay immoral. Tama? It's immoral, Immoralidad po ito. right? We will blame. Tayo po ay sisisihin. Why you don't save even though they are thrown into the water? Bakit hindi mo siya niligtas nung nalulunod siya sa tubig? Yeah, same situation spiritually, right? Ganon din po, parehas lang sa Yeah, spiritual. many people are thrown into hell, right? Maraming mga tao po yung dinadala sa impyerno. Yeah, but if we don't carry it, Pero kung wala tayong pakialam dito, yeah, maybe we need to be blamed, right? marahil tayo po ang masisisi. We have to deliver them from hell. Kailangan natin silang iligtas Yeah. mula sa So impyerno. we can deliver them by the evangelism. May ililigtas natin sila sa magitan ng evangelism. Yeah, evangelism is the only way God can save the lost soul. Ang evangelism yung tanging paraan na para mailigtas ng Diyos ang mga ligaw na kaluluwa. Why should we evangelize? Bakit tayo dapat mag-evangelize? Because evangelism is the only way God saves the people. Dahil ang evangelism yung tanging paraan para iligtas ng Diyos ang mga tao. 1 Corinthians chapter 1. Unang Korinto chapter 1. 1 Corinthians chapter 1, Unang Korinto chapter 1, verse 21. verse 21. Okay, chapter 1, verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa magitan ng karunungan nito, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa magitan ng kahangalan ng pangangaral. Yeah. We know God created heaven and the earth by His word, right? Di ba po, nalalaman natin na nilikha ng Diyos ang langit at lupa sa magitan ng kanyang salita. But He didn't want to save the soul only through His word. Pero ayaw niya pong iligtas ang mga kaluluwa sa magitan lamang ng kanyang salita. God wanted to save the lost soul by using the previous saved people. Nais iligtas ng Diyos ang mga ligaw na kaluluwa sa pamamagitan ng paggamit niya sa mga naunang naligtas. Yeah. Evangelism is the way that God Himself established. Kaya ang evangelism po, ito mismo na yung Diyos mismo yung nagtatag Yeah, to save the lost soul. upang iligtas yung mga ligaw na kaluluwa. Yeah.
So sometimes evangelism looks foolishness. Kaya minsan po, parang kahangalan po ang pangangaral. Yeah. But even though it looks foolishness, we have to evangelize lost soul because God said this way to save the lost soul. Kaya kahit na ito ay parang kahangalan, kailangan nating mangaral dahil ito yung itinakda ng Diyos na magligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Okay, and also Jesus personally evangelized. At si Jesus po mismo, personal siyang nag-evangelize. When Jesus came into this world, not only he was crucified on the cross, but also he himself personally evangelized. Kaya si Jesus, nung naparito siya sa sanlibutan, hindi lamang po siya ipinako sa krus, kundi siya din po mismo ay nangaral, nag-evangelize. Mark chapter 1. Marcos chapter 1. 38 and 39. 38 hanggang 39. Marcos chapter 1, 38 and 39. Marcos chapter 1 verse 38 hanggang 39. 38 and 39. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito. At nagpunta siya sa buong Galilea na nangangaral sa kanilang mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. When Jesus came into this world, he didn't settle down only one place. Nung naparito po si Jesus sa sanlibutan, hindi lang siya namalagi sa isang lugar. He traveled from one place to another place. Siya po ay naglilipat-lipat po mula sa isang lugar patungo sa isang lugar. So he said, right, let us go into the next town and that I may preach there also. Kaya sinabi niya po, pumunta pa tayo sa iba pang mga karatig bayan upang makapangaral din naman doon. Because for this purpose I have come forth. Sapagkat dahil dito, ako'y naparito. Jesus himself showed the example for the evangelism. Si Jesus po mismo ang nagpakita ng halimbawa ng evangelism. That's why we have to follow his example, right? Kaya kailangan nating sundan ang kanyang halimbawa. And also it's the commandment of the Lord. At ito din po ang kautusan ng Panginoon. Marcos chapter 16. Marcos chapter 16. 16 verse 15. 16 verse 15. 16 verse 15. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Go into all the world and preach the gospel to every creature. Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong pangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. It is the greatest commandment of the Lord. Ito po yung pinakadakilang utos ng Panginoon. So that's why our side we have to obey to the commandment of the Lord. Kaya sa ating panig, kailangan nating sundin yung utos ng Panginoon. Even though we cannot go into all the world, we can go near place around us, right? Kahit na hindi tayo makahayo sa buong mundo, pwede tayong makahayo po sa ating paligid. So if we don't evangelize, God has responsibility to us for evangelism. Kaya po kung hindi tayo mag-evangelize, sisingilin ng Diyos yung responsibilidad sa atin. 1 Corinthians chapter 9. Unang Korinto chapter 9. 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Unang Korinto chapter 9 verse 16. 9 verse 16. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kung ipinangangaral ko ang ebanghelyo, ay wala akong dahilan upang magmalaki,
sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin. Kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Even though we preach the gospel, we don't need to boast of evangelism. Kahit na tayo po ay nangangaral ng ebanghelyo, hindi natin kailangang ipagmalaki yung evangelism. Because it's natural that we try to evangelize. Dahil natural lamang po na sinusubukan nating mag-evangelize. But the Bible says, right, "Oh, is me if I do not preach the gospel." Pero sinasabi ng Biblia, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Preaching the gospel is the duty of all the Christian. Ang pangangaral ng ebanghelyo po, ito po yung katungkulan ng lahat ng Kristiyano. That's why we don't do this duty. God will ask a responsibility. Kaya kung hindi natin gagawin ang katungkulang ito, sisingilin ng Diyos ang responsibilidad. When we get the salvation, we are like the watchman. Nung tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan, tayo po ay naging katulad ng bantay. You know what? Who is the watchman? Alam niyo po ba kung sino yung mga bantay? Yeah. The watchman watch whether the enemy comes or not. Yung mga bantay po, sila yung nagbabantay kung may darating bang mga kaaway o wala. So when he see the enemy comes, he has to blow the trumpet. Kaya kapag nakikita niyang paparating ng mga kaaway, kailangan niyang hipan ang trumpeta. Then the people in the city can know the enemy comes. Kung gayon yung mga tao sa lungsod, malalaman nilang paparating yung mga kaaway. Then they can save their life. Kung gayon maililigtas nila yung kanilang buhay. But what happens if the watchman does not blow the trumpet? Pero ano pong mangyayari kung hindi hipan ng bantay yung trumpeta? Many people in the city cannot know enemy comes. Na hindi nalalaman ng maraming tao sa lungsod na darating yung kaaway. Then many people can die. Kung gayon maraming tao ang mamamatay. Then whose responsibility of death of the people in the city? Kung ganon, kaninong responsibilidad ang kamatayan ng mga tao sa lungsod? Let's open to the Bible, Ezekiel 33. Buksan natin Ezekiel chapter 33. Ezekiel 33 verse 6. Ezekiel chapter 33 verse 6. Ezekiel 33 verse 6. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit kung makita ng bantay na dumarating ang tabak at hindi umihip ng trompeta, at ang taong bayan ay hindi nabigyan ng babala, at ang tabak ay dumating at pinatay ang sinuman sa kanila, ang taong iyon ay kinuha sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay sisingilin ko sa kamay ng bantay. Yeah. Right? We can know whose responsibility. Kaya malalaman natin kung kaninong responsibilidad. The end of verse 6, right? His blood I will require at the watchman's hand. Ang kanyang dugo ay sisingilin ko sa kamay ng bantay. It's a responsibility of a watchman. Ito yung responsibilidad ng bantay. We are spiritual watchmen, right? Tayo po yung mga spiritual na bantay. We know what will happen to unsaved people if they don't get the salvation. Nalalaman natin kung ano ang mangyayari sa mga ligaw na kaluluwang hindi magkaroon ng kaligtasan. We know they will go to eternal, right? Nalalaman natin pupunta sila sa walang hanggang impyerno, We tama have ba? to blow trumpet to them. Kailangan nating hipan ang trumpeta sa kanila. It is a preaching the gospel, right? Ito po yung pangangaral ng ebanghelyo. It happened one Christian visit his friend's house. Nangyari po ito. Merong isang Kristiyano, binisita niya yung isang bahay ng kanyang kaibigan. But his friend was an unbeliever. Pero yung kanyang kaibigan po ay hindi mananampalataya. The Christian stayed in his friend's house for 3 days. At yung Kristiyanong ito, nanatili sa bahay ng kanyang kaibigan sa 3 araw. And then it was a time he has to leave his friend's house. At ito na yung panahon na kailangan niya nang umalis sa bahay ng kanyang kaibigan. Then his friend asked to the Christian, Pagkatapos, hiniling ng kanyang kaibigan sa Kristiyano, "Oh friend, O kaibigan ko, I heard that you are Christian." narinig ko na Kristiyano ka daw. "Oh tama, I am Christian." Oo, tama, Kristiyano ako. If so, I heard that Christian believe
the sinner who is not saved will go to eternal hell. At narinig ko, sinasabi ng mga Kristiyano na ang ligaw na makasalanan daw, na makasalanan ay mapupunta sa impyerno. Do you believe? Naniniwala ka ba dito? Christians say, "Oh, tama. Of course I believe." Sumagot yung Kristiyano, oo, naniniwala ako. Yeah. Then the friend just said, Pagkatapos, sinabi po ng kaibigan, if so, Christianity takes away the heart of mercy from Christian. kung gayon, yung Kristyanismo, inaalis nila yung pagkahabag sa mga Kristiyano. You know, understand? Naintindihan niyo po ba? Christianity takes away the heart of mercy from Christian. Kaya yung Kristyanismo, inaalis nito yung pusong mahabagin ng mga Kristiyano. The Christian was embarrassed. Kaya napahiya po yung Kristiyano. Oh, what it means? What do you mean? Anong ibig sabihin? If you believe sinner go to hell, why you never tell me about the fact? Kung naniniwala ka na ang makasalanan ay pupunta sa impyerno, bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin ang katotohanan? While you stay in my house for 3 days, why you never tell about it? Habang nanatili ka sa bahay ko ng 3 araw, bakit hindi mo sa akin sinabi? Christian was very shocked. Kaya talagang nagulat yung Kristiyano. But this kind of situation can happen to us, right? Pero yung ganitong uri ng pangyayari ay maaaring mangyari din sa atin. Let's look around us. Tingnan natin yung ating paligid. How many people are not saved, right? Gaano karaming mga tao ang hindi ligtas? Tama po ba? Yeah. We know what's their eternal destiny, right? Alam po natin yung kanilang wala hanggang patutunguhan. But we don't tell anything. Pero wala tayong sinasabing anuman. We don't preach the gospel. Hindi natin ipinapangaral ang ebanghelyo. We are in the same situation like the Christian. Tayo ay nasa parehong sitwasyon katulad ng Kristiyano. Someday they will also ask, say same way to us. Balang araw, itatanong din sa atin yung parehas na ganung paraan. There was one firefighter. Meron pong isang bumbero. Yeah, you know firefighter. Alam niyo po ba yung bumbero? He is the one who saved the people from the fire. Siya po yung mga nagliligtas sa mga tao mula sa apoy, sa masusunog. But he was really unfaithful in his work. Pero siya po ay hindi tapat sa kanyang gawain, trabaho. Nation gave him needed equipment to save the people. Yung bansang ito nagbigay sa kanya ng mga kagamitan para magligtas ng mga tao. And the nation gave enough reward for him. At yung bansang ito nagbigay sa kanya ng sapat na But he was also unfaithful in his work. Pero siya po ay hindi tapat sa kanyang trabaho. One day, 3 persons died. Isang araw, 3 tao yung namatay. Because he didn't go to the fireplace because of his laziness. Dahil hindi po siya pumunta sa isang sunog dahil sa kanyang katamaran. He slept. Siya ay natulog At the day. ng araw na iyon. He didn't go the place there was a fire. Hindi siya nagtungo sa lugar na may sunog. One day, one person died by burning. Isang araw, may isang taong namatay dahil sa sunog. Because he neglect to go to a long corridor. Dahil pinabayaan niya pong pumunta sa mahabang koridor. One day, 6 person died by smoke. Isang araw, 6 na tao yung namatay dahil sa usok. Because he gave up going up the very long the stair in high building. Dahil sumuko siya na hindi umakyat sa napakataas na hagdanan. Recording of his work were filled with like this unfaithfulness. Kaya po yung record sa kanyang mga nagawa po, yung huli po ay naging hindi katapatan. Maybe you can say that how unfaithful firefight is. Kaya marahil masasabi nyo na ito ay hindi
tapat na bumbero. right? He's really not faithful, right? Na talagang siya hindi tapat. Tama po ba? Who is this man? Sino yung taong ito? David committed great sin, right? Si David po, nakagawa siya ng malaking kasalanan. He committed adultery. Nakagawa siya ng pangangalunya. He committed murder. At nakapatay po siya. Then God sent prophet Nathan. Pagkatapos sinugo ng Diyos si Propeta Nathan. Yeah. Then he gave one story of a rich man, right? Pagkatapos nagbigay siya ng isang kwento tungkol sa isang mayaman. Yeah. The rich man takes away the poor man's the ram, one lamb. Kaya po, yung mayamang ito, kinuha niya yung pag-aari ng isang mahirap na yung tupa. Yeah. The ram was the poor possession of the poor man. Yung tupang ito yung buong pag-aari ng mahirap na taong ito. But the rich man has a lot of the ram, cow. Pero yung itong mayamang taong ito, meron siyang maraming mga tupa at bakahan. But he took away, right, from the poor man. Pero kinuha niya po yung tupa ng mahirap. When David heard the story, David got angry. Nung narinig ni David yung kwentong ito, nagalit si David. Yeah. How wicked the rich man. Gaano kasakim yung mayamang taong ito. Yeah. Then Nathan said, yeah, you are the man. At sinabi ni Nathan, ikaw ang taong ito. You are the man, right? Ikaw yung taong iyon. Nathan pointed out David. At pinunto, binigyang diin ni Nathan si As a David. king, you have all things, right? Bilang hari, meron kang lahat ng bagay. But you take away one woman from one husband. Pero kinuha mo ang isang babae mula sa kanyang asawa. Then David realized, yeah, he's a sin, right? Pagkatapos, napagtanto ni David yung kanyang kasalanan. Yeah. We blamed the firefighter, right? Sinisisi natin yung bumbero. But we can be the firefighter. Pero maaaring tayo po ang bumbero. God committed us gospel. Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang ebanghelyo. As a government to provide all equipment to the firefighter. Gaya ng gobyerno na nagkaloob ng maraming kagamitan para sa bumbero. God committed the gospel to us, right? Pinagkatiwala ng Diyos sa atin yung ebanghelyo. But if we don't preach the gospel, right? Pero kung hindi natin ipapangaral ang ebanghelyo, We are like the firefighter. tayo po ay katulad ng bumbero. But we are much more important than the firefighter. Pero tayo po ay higit na mas mahalaga kaysa sa bumbero. Firefighter can save the life, physical life, right? Yung bumbero, kaya niyang iligtas yung physical na buhay. But we are the one who can save the eternal life. Pero tayo ang siyang magliligtas para sa buhay na walang hanggan. We have the responsibility. Meron po tayong responsibilidad. We have to evangelize because there is eternal hell. Kailangan nating mag-evangelize dahil meron pong walang hanggang impyerno. God consider one soul is more precious than the whole world, right? Itinuturing ng Diyos ng isang kaluluwa ay higit na mas mahalaga kaysa sa buong sanlibutan. Why one soul is more precious than the whole world? Bakit po mas mahalaga ang isang kaluluwa kaysa sa buong sanlibutan? Matthew 16. Mateo chapter 16. Matthew 16 verse 26. Mateo chapter 16 verse 26. Matthew 16 verse 26. 16 verse 26. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? What profits it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? You can get all things in this world. Maaring makuha mo ang lahat ng bagay sa sanlibutang ito. Someday you go to hell. Pero balang araw pupunta ka sa impyerno. What's the profit, right? Anong pakinabang po?
Yeah. Because one soul is more precious than the whole world. Dahil isang kaluluwa po ay higit na mas mahalaga kaysa sa buong sanlibutan. Because after death, there is an eternal hell. Sapagkat pagkatapos ng kamatayan, mayroong walang hanggang impyerno. Yeah, because there is eternal hell, yeah, one soul is more precious than the whole world. Dahil meron pong walang hanggang impyerno, ang isang kaluluwa ay higit na mas mahalaga kaysa sa sanlibutan. Long time ago, you heard the news. There was a 9/11 terror in New York. Marahil matagal na pong panahon, narinig niyo yung balita tungkol sa 9/11 na pag-atake sa New York. You heard the news? Narinig niyo po ba yung balitang ito? Many people died, right? Maraming tao yung namatay. Yeah. And at that time, not only many people died by the collapse of the building, but also many firefighter also died. Hindi lamang maraming tao yung namatay dahil sa pag-collapse ng building, dahil marami din pong mga bumbero yung namatay. Because they had to enter to the building to save the people under the building. Dahil kinailangan nilang pumasok sa building na yun para magligtas ng mga tao. But the building already destroyed, right? That's why when they entered inside, the building one more time collapsed. Pero dahil wasak na po yung building na yun, kaya kapag nung pumasok sila, bigla rin po bumagsak. That's why many firefighters also died. Kaya marami rin po mga bumbero ang namatay. That's why the firefighter, before they enter to the building, at first, they called to their family first. Kaya yung bumbero po, bago sila pumasok doon sa building, tinatawagan muna nila yung kanilang pamilya. Yeah, to the wife. Yung asawa. Yeah. Maybe I'm not sure if I enter the building today, I can come out or not. Marahil, hindi ako sigurado kung makapasok man ako sa building na ito, hindi ako makakalabas. Because it's very dangerous, right? Dahil ito ay napakamapanganib. But even though they know they can die, they enter, right? Pero kahit alam nilang mamamatay sila, pumapasok pa rin po sila. Because they want to save even one life. Dahil nais nilang magligtas kahit isang buhay. Yeah. Firefighter really do like that, right? Yung mga bumbero, talagang ginagawa nila yung ganito. But we are saving the lost soul. Pero tayo ay nagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Yeah, we are saving the lost soul from eternal hell, right? Tayo ay nagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa mula sa wala hanggang impyerno. Our evangelism is much more precious than the works of a firefighter. Yung ating evangelism po ay higit na mas mahalaga kaysa sa trabaho ng mga bumbero. Right? Yeah. Tama po ba? Because there is eternal hell. There is eternal hell, right? Dahil meron pong walang hanggang impyerno. If no eternal hell, maybe we don't need to endeavor too much for the evangelism. Marahil kung wala pong impyerno, hindi na natin kailangan pong sobrang magsumikap para sa evangelism. But it's clear there is eternal hell, right? Pero malinaw po, mayroong wala hanggang impyerno. Because the Bible says. Dahil sinasabi po ng Biblia. But there is eternal reward for our evangelism. Pero meron din pong wala hanggang gantimpala para sa ating evangelism. Daniel chapter 12. Daniel chapter 12. Daniel chapter 12. Daniel chapter 12. Yeah, verse 3. Sa verse 3. Daniel 12 verse 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit, at ang mga nagpabalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailan paman. Yeah, here, turn many to righteousness mean through our evangelism, many people can get the salvation. Dito po yung ang mga nagpabalik ng marami sa katuwiran, ibig sabihin sa pamamagitan ng ating evangelism po. Yeah. So the lost soul get the salvation is turning to the righteousness. Kaya yung ligaw na kaluluwa na magkaroon ng kaligtasan, ito po yung pagbabalik ng marami sa katuwiran. Then is that right? They are like the stars forever and ever. At sinabi po dito, di ba?
ay parang mga bituin magpakailanpaman. Yeah, stop forever and ever, what it means? Ano pa ibig sabihin ng mga bituin magpakailanpaman? They will get the eternal glory, eternal glory. Sila ay makakakuha ng wala hanggang kaluwalhatian. This morning we learn, right? We need to also have a hope for the eternal reward. Di ba, kaninang umaga, natutunan din natin na kailangan natin, meron tayong pag-asa sa wala hanggang gantimpala. Eternal reward is eternal glory. Ang wala hanggang gantimpala ay wala hanggang kaluwalhatian. Especially the reward for our evangelism is eternal glory. Lalong-lalo na yung gantimpala para sa ating evangelism ay wala hanggang kaluwalhatian. Yeah, so, because God really want even one soul get the salvation. Dahil ang Diyos po ay talagang nagnanais na kahit isang ligaw na kaluluwa ay magkaroon ng kaligtasan. So that's why we have to evangelize. Kaya kailangan po nating mag-evangelize. If so, what attitude should we have for evangelism? Kaya anong pag-uugali yung dapat na magkaroon tayo para sa evangelism? First, we need to have a pitiful mind for the lost souls. Una, kailangan nating magkaroon ng mahabaging puso para sa mga ligaw na kaluluwa. Romans chapter 9. Romans chapter 9. Roma chapter 9. Chapter 9, verse 1 hanggang 3. Chapter 9, verse 1 hanggang 3. Romans chapter 9, verse 1 hanggang 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo, hindi ako nagsisinungaling, ito'y pinatotohanan ng aking budhi sa magitan ng Espiritu Santo, na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso, sapagkat mamagalingin ko pang ako ay sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kapatid, na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Yeah. Apostle Paul said, I have a great sorrow and continual grief in my heart. Sinabi niya Apostol Pablo, mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso. He got saved, right? Ganon din po sa atin, di ba? Yeah, that's why he is so happy. Kaya tayo masaya. But why he have great sorrow and continual grief in his heart? Pero bakit po siya mayroong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa kanyang puso? When he think about his family who are not saved, yeah, he cannot be happy, right? Dahil kung iisipin niya po yung kanyang pamilya na hindi ligtas, hindi po siya magiging masaya. He had a great sorrow. Meron siyang malaking kalungkutan. He had a pitiful mind for the lost soul. Meron siyang pusong mabagin para sa mga ligaw na kaluluwa. So it is the starting point of our evangelism, right? Kaya ito po yung pasimula ng ating evangelism. Yeah, the people in this world, whenever we look at the people in this world, yeah, we have to look at their inside. Kaya sa tuwing tinitingnan natin yung mga tao na sa libutan ito, tingnan natin yung kanilang kaloob-kalooban. Not outside. Hindi yung panlabas. If we look at their outside, we don't have a heart to evangelize, right? Kung titingnan lang natin yung kanilang panlabas, hindi tayo magkakaroon ng pusong mag-evangelize. But we have to try to look at inside. Pero subukan nating tingnan yung kanilang loob. Yeah, their soul want to get the salvation. Yung kanilang kaluluwa, nagnanais na magkaroon ng kaligtasan. Their soul doesn't want to go to eternal hell. Yung kanilang kaluluwa ay ayaw mapunta sa wala hanggang impyerno. So we have to try to look at inside. Kaya kailangan nating subukang tingnan yung kanilang kaloob-looban. Then we can have a pitiful mind for them. Kung gayon magkakaroon tayo ng pusong maawain sa kanila. So when you have a pitiful mind for them, we has a heart to evangelize. Kaya kung meron tayong pusong mabagin sa kanila, magkakaroon tayo ng pusong i-evangelize din sila. So we should have a zeal for evangelism. Dapat tayong magkaroon ng sigasig para sa evangelism. Jeremiah chapter 20. Jeremias chapter 20. Jeremiah chapter 20, verse 9. Jeremias chapter 20, verse 9. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At kung aking sasabihin, hindi ko na siya babanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan.
Waring sa aking puso ay may nag-aalab na apoy na nakakulong sa aking mga buto. At ako'y pagod na sa kapipigil dito at hindi ko makaya. As a prophet, Jeremiah always preached the word of God to Israelites. Bilang propeta, si Jeremias po, palagi niyang ipinapangaral ang salita ng Diyos sa mga Israelita. But Israelites, they didn't want to listen, Pero yung mga Israelita po, ayaw nilang makinig. right? Then Jeremiah was discouraged. Pagkatapos, napanghinaan po si Jeremias. Then he had a heart, I will not preach the word anymore. Pagkatapos, nagkaroon siya ng puso, hindi na ako ulit mangangaral. But his heart becoming like a burning fire. Pero yung kanyang puso po ay naging tulad na nag-aalab na puso. That's why he couldn't stop preaching the word, right? Kaya hindi niya nagawang maitigil ang pangangaral ng salita. He continued preach the gospel. Ipinagpatuloy niya yung pangangaral ng ebanghelyo. There is old story. Meron po isang matandang kwento. There was one king. His ear looks like the ear of a donkey. Meron po isang hari na yung kanyang tenga ay gaya ng tenga ng asno. Maybe very big. Marahil napakalaki po. That's why he was needed a very special crown can cover his ear. Kaya ang kinakailangan niya po yung korona na kakasya din po sa kanyang tenga. But king, his ear was the top secret to him. Yung top secret to other people. Para sa yung tenga po ng hari, ito po yung pinakalihim niya para sa mga tao. He didn't want other people knows his ear is the ear of a donkey. Ayaw niya pong malaman ng mga tao na yung kanyang tenga ay gaya ng tenga ng asno. That's why he called one man who can make a special crown. Kaya nagpatawag siya ng isang tao makakagawa ng special na corona. If you can make wear my special crown, I will provide a lot of reward for you. Kung makakapaganda ka ng special na corona para sa akin, ibibigay ko sa iyo yung magandang gantimpala. But there is one condition. Pero merong isang kondisyon. You shouldn't reveal my secret to other people. Hindi mo dapat ihahayag yung aking lihim sa ibang tao. No problem. Okay, walang problema. Magagawa ko. Finally, the man made a very special crown for the king. At sa wakas, yung taong ito, nakagawa siya ng special na corona sa hari. And he received a lot of reward. At tumanggap siya ng maraming gantimpala. He was so happy, right? Kaya napakasaya niya, di ba? And he returned to the house. At bumalik siya sa kanyang bahay. But since then, he had sick in his heart. Pero mula noon, nagkakaroon siya ng sakit sa kanyang puso. Was sick. Anong sakit po? His heart had a great difficulty. Yung kanyang puso talagang nahihirapan. Because he already knows the top secret of the king, right? Dahil alam niya na po yung pinakasikreto ng hari. That's why he want to say to somebody Kaya about the king's ear. Kaya kailangan niyang sabihin sa isang tao yung tungkol sa tenga ng hari. But if he reveal it, pero kung ihahayag niya ito, he would die. Maaring mamatay siya. That's why he couldn't say to anybody. Kaya hindi niya po ito masabi-sabi sa kanino man. Every day, he just say by himself. Araw-araw sinasabi niya lang ito sa kanyang sarili. King Jair is a donkey ears. Yung tenga ng hari ay tenga ng asno. Nobody. That's why one day he cannot endure anymore. Pero isang araw po hindi niya talagang matiis. He climbed the mountain. Umakyat sa mataas na bundok. He looked around. Tumingin siya sa paligid. Nobody. Walang tao. Okay. Then he shouted. Pagkatapos sumigaw siya. King Jair is a donkey ears. Yung tenga ng hari ay tenga ng asno. Then he, now I'm okay. Tapos naging magaan na po sa kanya. But what happened? Pero anong nangyari po? In the mountain there is a echo. Di ba sa bundok, pag sumigaw ka may echo. Echo
comes to the ear of the king. Yung ego po, dumating po doon sa tenga ng hari ng asno. Yeah. What's next? Anong kasunod po nito? Maybe he patay. Marahil patay po. Yeah. He couldn't endure, keep the secret. Hindi niya magawang matiis na itago yung sikreto. When sometimes you have some secret over other, right? Di ba, minsan meron kayong sikreto sa iba? Then you want to say to somebody. At nais yung sabihin ito sa isang tao? But how about our gospel? Pero paano naman po yung ating ebanghelyo? It's a real secret, right? Ito yung ipinakalihim. But it's a real good news. Pero ito yung pinakamabuting balita. We have the gospel, this gospel, right? Meron tayong ganitong ebanghelyo, tama po ba? It's natural. We want to share the gospel to our loved one. Natural lamang po na ibahagi natin yung Right. ebanghelyong ito sa ating minamahal. But if we don't this heart, it's just something wrong. Pero kung wala tayong ganitong puso, parang may mali po. Yeah. So, yeah. We need to have a zeal for the evangelism. Kailangan ating magkaroon ng sigasig para sa Yeah. evangelism. We shouldn't be ashamed of the gospel. Huwag tayong mahiya para sa ebanghelyo. Yeah. Romans chapter 1. Roma chapter 1. Romans chapter 1 verse 16. Roma chapter 1 verse 16. Okay, chapter 1, 16. Chapter 1 verse 16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Yeah. Apostle Paul said, right, I'm not ashamed of the gospel. Kasi sinabi ni Apostol Pablo, hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo. Yeah, the reason for it is the power of God to salvation for everyone who believes. Ang dahilan, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Yeah, because through the gospel, the lost soul can get the salvation. Dahil sa pamagitan ng ebanghelyo, ang ligaw na kaluluwa ay maaaring magkaroon ng kaligtasan. That's why we shouldn't be ashamed of the gospel. Kaya dapat di natin ikahiya ang ebanghelyo. If we are ashamed of the gospel, we cannot preach the gospel. Kung ikinakahiya natin ang ebanghelyo, hindi natin may papangaral ang ebanghelyo. Gospel is the things that we have to boast of. Yung ebanghelyo, ito yung bagay na dapat nating ipagmalaki. Not the things that we are ashamed. Hindi yung bagay na dapat nating ikahiya. So, especially when you receive, sometimes you can be ashamed of the gospel. Lalo na, kung ikaw ay bagong ligtas, minsan, ikinakahiya mo yung ebanghelyo. Then you have to remind what Jesus has done for you. Kung gayon, kailangan mong tandaan, ano ba yung ginawa ng Jesus para sa'yo? Yeah, he endured the shame on the cross, right? Tiniis niya yung kahihiyan doon sa krus. To save you, right? Para iligtas ka. Tama po ba? If so, how can he ashamed of the gospel? Kung gayon, paano natin ikakahiya ang ebanghelyo? Yeah, so when we overcome shame of the gospel, we can preach the gospel boldly. Kaya kung mapagtatagumpayan natin yung naikahiya ebanghelyo, ay matapang nating may papangaral ang ebanghelyo. If so, how to evangelize? Kung gayon, paano po mag-evangelize? To evangelize, of course, we have to meet a person who you want to evangelize frequently. Para makipag-evangelize, syempre, kailangan nating tagpuin yung taong nais nating evangelize ng madalas. If you don't meet the people, right, you don't have a chance to evangelize, Kung right? hindi mo tatagpuin yung taong ito, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong i-evangelize. So, you need to try to meet the people in this world, but it should be the purpose of the meeting should be the evangelism. Kailangan nyo pong tagpuin yung mga tao ng sanlibutan ito, pero ang layunin po ay para sa ebanghelyo. Not to enjoy with them. Hindi upang magsaya kasama nila. Yeah, people, you can say, right? You met the people to enjoy this world with them, right? Di ba dati bago ka naligtas, tinatagpo mo yung mga tao ng sanlibutan ito upang magsaya kasama nila. But after salvation, it should be changed. Pero pagkatapos ng kaligtasan, dapat itong magbago. You need to meet them
for the purpose of evangelism. Kailangan mo silang tagpuin para sa layunin ng evangelism. But when we meet them, we must show good example by good works. Pero kung tatagpuin natin sila, dapat tayong magpakita ng mabuting halimbawa sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. 1 Peter chapter 2. Unang Pedro, chapter 2. 1 Peter chapter 2, verse 12. Unang Pedro, chapter 2, verse 12. Okay, chapter 2, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil, upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Having your conduct honorable among the Gentile. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil. The Gentile here means the unsaved people in this world. Yung mga hintil po dito ay nangangahulugan ng mga taong ligtas, hindi ligtas. Because they may by your good work which they observe glorify God in the day of visitation. Ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhati nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. You have to know they observe you. Dapat mong malaman ay inoobserbahan ka nila. Whether you have a good works or not, they observe you. Tinitingnan nila kung meron ka bang mabuting gawa o wala. So after salvation, you need to show good works to unsaved people. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nyo pong magpakita ng mabuting gawa sa mga taong hindi ligtas. After salvation, especially you have to show good change, positive change. Lalo na pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nyong magpakita ng mabuting, positibong pagbabago. But on the contrary, if you show negative change, pero kung sa kabaligtaran, pinapakita ninyo ang negatibong pagbabago, what will happen? Ano po yung mangyayari? If you show negative change, you can hinder the gospel. Kung ipapakita mo ang negatibong pagbabago, ito yung magiging hadlang para sa ebanghelyo. Anyway, they are observing you. Gayunpaman, sila ay nakatingin sa iyo. Whether you have a positive change or negative change. Kung may pagbabago ka ba, kung may positibong pagbabago ka ba o negatibong pagbabago. But usually, they don't catch well your positive change. Pero kadalasan, hindi nila nakikitang mabuti yung mabuti mong pagbabago. But they catch very well your negative change. Pero madali nilang nakikita yung negatibo mong pagbabago. Do you understand what it means? Naintindihan niyo ba kung ano po yung ibig sabihin? It means you have to show many times positive change. Ibig sabihin, kailangan niyo pong ipakita ng maraming beses yung positibong pagbabago. Then you can evangelize them. Kung gayon, magagawa niyo po silang ma-evangelize. You do nine positive things, positive change. Ginagawa mo yung 9 na positibong bagay. But you do one negative change. Pero ginagawa mo yung isang negatibong bagay. But they remember your one negative change, right? Pero yung tatandaan nila, yung isa mong negatibong bagay. That's why it's really important to evangelize the lost soul. Kaya napakahalaga po na evangelize yung ligaw na kaluluwa. You can evangelize the lost soul not by your word, but by your good works. Magagawa mong ma-evangelize yung mga ligaw na kaluluwa, hindi sa pamamagitan ng iyong mga salita, kundi sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa. And we must sacrifice our time and resources. At dapat ating isakripisyo yung ating oras at ating yung mga ari-arian. John chapter 12. Juan chapter 12. John chapter 12 verse 24. Juan chapter 12 verse 24. Chapter 12 verse 24. 12 verse 24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay.
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamatay, ay nagbubunga ng marami. After salvation, we need to become a grain of wheat. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating maging butil ng trigo. The grain of wheat must die. Ang butil ng trigo ay dapat mamatay. Then it produce much grain, right? Kung gayon, ito po ay magbubunga ng marami. What it means, it dies. Ano po yung ibig sabihin ng mamatay? It means our sacrifice. Ibig sabihin ito yung ating sakripisyo. Without sacrifice, nobody can be saved. Kung walang sakripisyo, walang sinuman ang maliligtas. Sometimes we have to sacrifice our time. Minsan kailangan nating isakripisyo yung ating oras. To listen to the Bible seminar, we need to sacrifice our time, right? Upang mapakinggan yung Bible seminar, kailangan nating isakripisyo yung ating oras. To open their heart, sometimes we need to sacrifice our money. Upang mabuksan yung kanilang puso, minsan kailangan nating isakripisyo yung ating pera. Sometimes we have to serve a meal for them. Kailangan natin silang bigyan ng pagkain. Sometimes we need to give a gift for them. Minsan nagre-regalo tayo sa kanila. Kailangan sacrifice, right? Then, it produces much grain. At ito ay magbubunga ng marami. And we should evangelize with the wisdom. At dapat tayong mag-evangelize na may karunungan. For the evangelism, we need wisdom. Para sa evangelism, kailangan natin ng karunungan. Matthew chapter 10. Mateo chapter 10. Verse 16. Sa verse 16. Okay, chapter 10 verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, sinusugo kayong tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayong gaya ng mga ahas, at maamong gaya ng mga kalapati. Jesus said, be wise as a serpent. Sinabi ni Jesus, maging matalino gaya ng mga ahas. We need wisdom. Kailangan natin ng karunungan. For example, when you try to evangelize the Catholic, halimbawa, sinusubukan yung mag-evangelize ng Katoliko. After salvation, you know what's the long teaching in Catholic? Pagkatapos ng kaligtasan, nalaman mo na yung turo sa Katoliko. But you need to be careful, criticize their doctrine directly. Pero kailangan mong maging maingat na punain yung maling turo ng Katoliko. Catholic, it's wrong. Kaso Katoliko, mali ito. The Mary is idol. Si Maria ay Diyos-Diyosan. You directly point out their the wrong doctrine. At direkta mong binigyang diin yung kanilang maling doktrina. But your saying is right. Yung sinasabi mo, tama. But it's not the wisdom. Pero hindi yan ang karunungan. Because if you directly point out their mistake, they will close their heart. Dahil kung direkta mong bibigyan diin yung kanilang pagkakamali, sasarado yung kanilang puso. Then they don't want to listen to your word anymore. Pagkatapos, ayaw na nilang pakinggan pa ulit yung salita mo. You cannot evangelize. Hindi mo may evangelize. It's not the wisdom. Hindi yan ang karunungan. That's why you need to ask wisdom from God. Kailangan mong humingi ng karunungan mula sa Diyos. But there is a good way. Pero meron pong mabuting There paraan. is a come and see evangelism. Meron sinasabi pong, humayo ka, tingnan mo, evangelism. John chapter 4. Juan chapter 4. 28 Verse 28 hanggang 30. hanggang 30. 28 hanggang 30. 28 hanggang 30. John chapter 4, 28 hanggang 30. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao, halikayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na kaya ang Kristo? Lumabas sila sa lungsod at pumunta sa kanya. Samaritan woman met Jesus, right? Kaya nakita ng Samaritanong babae si Jesus. She became know that Jesus is a real Christ. At nalaman niyang si Jesus yung tunay na Kristo. Christ means a savior. Ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas. Then he went to the city. Pagkatapos pumunta siya sa bayan. She just shouted. Siya ay sumisigaw lang po. Verse 29, right? Come see a man who told me all things that I ever did.
Hali kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsasabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. She didn't say many things, right? Hindi niya sinabi maraming bagay, di She ba? just shouted, "Come and see. Ang sinigaw niya lang, hali kayo, tingnan Come ninyo. and see the Christ." Hali kayo, tingnan nyo ang Kristo. Then many people came to Jesus, right? Pagkatapos maraming tao yung pumunta kay Then they Jesus. heard the word of Jesus. At narinig nila yung salita ni Jesus. Then they could be saved, right? At sila ay naligtas. We can also say same way. Pwede rin natin sabihin sa ganung paraan. Come and see. Hali kayo at tingnan ninyo. Come and listen to the Bible seminar. Hali kayo at pakinggan ninyo ang Bible seminar. It's so simple, right? Madali lang po ito, di ba? We don't need a lot of knowledge of the Bible. Hindi natin kailangan ng maraming kaalaman sa We Biblia. can just have a testimony. Ang kailangan lang natin, patotoo. I met the Jesus through Jesus. Natagpuan ko si Jesus, yung tunay na I Jesus. got the real salvation Nagkaroon ako ng tunay na kaligtasan through the Bible seminar. sa pamamagitan ng Bible seminar. You also come and listen to the Bible seminar. Kaya ikaw din ay humayo at pakinggan mo yung Bible seminar. Anybody can evangelize, right? Sino man po ay pwedeng mag-evangelize, tama ba? Yeah, you can do, right? Magagawa po ninyo. That's wisdom. Yan po ang karunungan. The last, it's really important. At huli, ito yung pinakamahalaga. We have to abide in church. Kailangan nating manatili sa church. John chapter 15. 1 chapter 15. John chapter 15. 1 chapter 15. Verse 4. Verse 4. 15 verse 4. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. You have to know that you cannot evangelize by yourself. Kailangan niyo pong malaman, hindi kayo makapag-evangelize na mag-isa. When you abide in church, God can use you to save the lost soul. Kapag nanatili ka sa church, gagamitin ka ng Diyos na magligtas ng ligaw na That's kaluluwa. why to evangelize the lost soul, you must abide in church. Kaya upang makapag-evangelize ng ligaw na kaluluwa, dapat kang manatili sa church. Okay? So, actually, these four elements of a Christian life, they are connected each other. Sa katunayan, itong apat na elemento ng Christian life po ay magkakaugnay. For evangelism, you need to abide in church. Para sa upang makipag-evangelize, kailangan manatili sa church. Right? So, we have learned four elements of a Christian life. Kaya natutunan po natin ang apat na elemento ng buhay Kristiyano. So you try to check these four elements of a Christian life every day. Kaya kailangan yung subukang suriin po ang apat na elemento ng Kristiyanong pamumuhay araw-araw. Try to practice. Subukan nyo pong isagawa. So during this New Beginner Bible study, whenever you learn the lesson during week, you need to try to practice. Kaya sa tuwing natututo kayo dito sa New Beginner Bible Study, kada linggo po, isagawa niyo po ito. Then your faith will grow well. Kung gayon pananampalataya niyo, lalagong mabuti. Okay? Yeah. Let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear much friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalan at wala hanggang pagkawasak. Especially God allowed great chance we can preach the gospel. Lalong higit, ipinagkatiwala ng Diyos ang dakilang pagkakataon na may pangaral ng Ebanghelyo. We know that there are so many lost souls around us. Nalalaman po namin na napakaraming ligaw na kaluluwa sa paligid namin. Please open our mouth to preach the gospel. Pakiusap, buksan niyo po yung aming mga bibig na may pangaral ang Ebanghelyo. Please use us as the instrument of the gospel. Pakiusap, gamitin niyo po kami bilang kagamitan para sa Ebanghelyo. Let us practice the evangelism in our Christian life. Nawa isagawa po namin, sanayin po namin ang evangelism sa aming buhay. We already learn your mercy and gracious. Kami po ay umaasa lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po.